Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. May mga panahon sa buhay natin na pakiramdam natin ay ang bigat dahil sa mga pinagdadaanan natin. Na parang sinasabi ng puso natin na wala nang pagbabago. Hindi na tayo makakausad. Pero paano kung may mga taong handang tumulong sa atin para ilapit tayo sa Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon, may isang paralitikong tao na inilapit ng kanyang mga kaibigan kay Jesus. Dahil sa dami ng tao, ay dinala siya doon sa bubong at ibinaba sa harapan ni Jesus. At sinabi ni Jesus, "Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." At gumaling siya. Marahil kapatid, ito rin ang nararamdaman mo ngayon. Na ang hirap dahil meron kang pasan na mabigat. Maaring ito'y kasalanan, pagkakasala, o sugat nung nakaraan. Na para bang sinasabi ng puso mo ngayon na wala ng pag-asa. Nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng kagalakan, wala ka ng kapayapaan, wala ka ng lakas na magbago dahil sa mga pinagdaanan na hindi maganda nung nakaraan. Ang kailangan mo ngayon ay isang taong makakaunawa, isang taong nakakaintindi para ilapit ka sa ating Diyos. May paanyaya ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon na tayo ay magtiwala sa Kanya. Pagkatiwala natin ang ating mga pinagdadaanan o pinagdaanan nung nakaraan. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Ayaw niya na tayo ay hanggang dito na lamang. Gusto niya tayong magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng magandang patutunguhan sa buhay. Kaya gamitin natin ating pananampalataya. Dito sa pananampalataya ay makakasama natin ang panalangin. Nandun ang simbahan, nandun ang pamayanan, nandun yung mga taong pinapadala ng Diyos sa atin para tayo ay tulungang lumapit sa Kanya. At makikita natin sa ating Ebanghelyo ngayon na ang mahalaga sa Diyos ay yung ating puso, ang kagalingan ng ating puso. Hindi lang yung kagalingan sa ating katawan. Ang mahalaga sa Diyos ay yung magkaroon ng himala doon sa ating kaloob-looban, sa puso natin, bago magkaroon ng himala sa panlabas. Ano yung himala sa ating puso? Ang matanggap natin ang Kanyang kapatawaran. Kaya tayo lumapit sa Diyos. Ano man yung bigat, mga kasalanan na ating nagawa nung nakaraan, isuko natin sa Diyos. At ito ay Kanyang kukunin at patatawarin. At manalangin tayo. Panginoon, sa puso ko may mga bahagi na may karamdaman, may pilay, may sakit. Hinihiling ko, Panginoon, na paghilumin mo ang mga sakit na yan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Patawad, Panginoon. Patawad. Maraming salamat, Lord, dahil ikaw isang Diyos na mapagmahal at lagi nagpapatawad. Mga kapatid, kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin natin viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Kung mayroong isang salita na makakatulong sa iyo para sa paglapit sa Diyos, para sa pagbabago, ay isulat natin dito sa comment sa ibaba at sasamahan kita sa dasal. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain tayo kasama ang ating mga pamilya. God bless and God is good.